For today's video is gagawa po tayo or magluluto po tayo ng tinatawag na pigar-pigar. So, ang una po natin gagawin ngayon is ibababad natin yung pinili natin beef meat, then islicing po natin siya ng maliliit. So, ito po yung ating beef na nabili. Ayan. So, ibabad lang po natin sa ating water. Atin lang pong islicein yung ating beef ng maliliit and then maninipis para madali po siyang maluto. So ito na po yung ating na-slice na beef. Ayan. So, atin lang pong hugasan ulit ng isang beses. Saka natin ibabad sa ating seasoning. Tanggalin lang po natin yung excess water. So, ito na po yung ating slice na beef. So, ibabad po natin sa ating toyo. Lalagyan po natin ng toyo. Pamintang durog. Babad lang po natin ito ng 1 oras. Yung pag mas matagal, mas masarap po kasi nanunuot po yung ating nilagay na mga sangkap. Lagyan din po natin ng konting vinegar. Mama. Ulam natin, pambaon ko na rin. Babad lang natin siya ng 1 oras para manuot po yung ating nilagay na mga sangkap. Simpleng ulam pero masarap. Time check, 1 hour na po ang nakakalipas dun sa ating binabad na beef. So, tingnan lang po natin. So, almost 1 hour na po. So, tara na po ulit sa kitchen at ating ituloy lulutuin yung ating pigar-pigar. At ito rin po yung ating gulay sa ating pigar-pigar. So, 2 klase lang po yung ating gulay. Meron po tayong cabbage at saka yung ating onion. Gagawit po ako ng 1 pulang onion saka 1 dilaw or puti ito. Ayan. Yung ate pong nabiling repolyo is super malaki.
So, mag-slice lang po tayo dito. Kukuha lang po ako dito ng 1/4 kasi sobrang laki po. Ito po yung ating pulang sibuyas. Gumamit po ako ng medium size. Slicein po lang po natin ang pabilog. Sibuyas. Then, ito po yung ating puti. Hahatiin. Then, slice po natin siya ng ganito. Next po natin is yung ating repolyo. Tanggalin lang po natin yung pinakaibaw. Isasama ito. Kuha lang po tayo ng 1/4 kasi sobrang malaki at siksik pa yung ating repolyo. Hugasan lang natin po siya ng isang beses. So, nilagay na po natin yung ating kawali sa ating kalan. Then, pag mainit na po yung ating kawali, ilagay na po natin yung ating oil para siguradong hindi didikit yung ating karne. Tayin lang po natin siyang uminit, yung ating mantika, saka natin ilagay yung ating beef. Binabad na karne ng baka. Ready to fry na po. And ready na po yung ating mantika. Mainit na po. Ilagay na po natin yung ating beef. Papansin nyo po is parang may bula-bula po yung ating mantika. Pag nawala na po yan, ibig sabihin po luto na po yung ating karne. At yan po, konti na lang po yung bula ng ating karne, malapit na po maluto. Yung ating first batch.
ulit yung ating pangalawang salang. Mas marami pong pangalawang salang kaysa yung una. Pero wala naman pong problema. Nilakay pa sulpot-sulpot. Umay dito ay ang pilot dyan naluto ang karne. Tapos umalis. Damdama daw timanan hanggang maibusin dyan. Imula nga naluto. Yung iba po ang ginagamit nilang karne is yung karning kalabaw. So sa atin po, sa amin po dito wala pong karning kalabaw. Baka lang, karning baka. Yan po, luto na rin po yung ating second batch na beef. Hanguin din po natin. Tatanggalin na po natin sa ating mantika. Then, dito rin po natin lulutuin yung ating sibuyas at saka yung ating repolyo. Ilagay na rin po natin yung ating nalupang karne ng baka. Ayan po, luto na yung ating tigar-tigar. Tayin na po natin yung apoy. Then, i-drain lang po natin. Tatanggalin natin yung excess na oil para hindi masyado mamantika.